nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamastan, magkani ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamastan, magkani ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. John chapter 15 verse 1 to 8. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng masagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng mga sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating virtual worship na pagsambahay. Binabati ko po yung mga taga Peacemakers Church of Cainta, mga kapatid sa Panginoon. Nawa kayo nasa mabuting kalagayan ngayon at hindi lamang kayo, pati na sa lahat ng mga sumusubaybay sa gawaing ito. Isasama ko rin diyan yung mga churches na bumubuo ng Missionary Outreach of the Philippines. Nawa kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinapangalagaan at binibigyan ng proteksyon ng ating Panginoon. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tayo po muna ay dumako sa panalangin.
Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagdagdag mo ng isang araw sa aming buhay. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong proteksyon, sa iyong probisyon, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sapagkat nakapagtipon muli kami sa umagang ito. Bagamat hindi kami nagkikita sa isang physical na encounter, pero po Panginoon, alam namin na bagamat magkakalayo yung bahay, O Lord, na nanonood ng programang ito, pinag-isa mo kami sa aming puso. At alam namin yung espiritu mo, Panginoon, ang siyang naghahari sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na ihanda mo aming mga puso, aming mga isipan sa pagdadaos ng fellowship na ito. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay isang pastor din ng Missionary Outreach of the Philippines. Isa po siyang miyembro ng board ng Missionary Outreach. Pero hindi lamang yon, ang pastor na ito ay nagsimula din dito sa atin. Nag-apprentice siya dito sa atin, nakasama si Bishop Romy nung nagsisimula pa lamang yung gawain dito sa Cainta, o sa mga early stages pala ng gawain dito. At lubos ako nagagalak na makakasama natin siya ngayong umaga. Siya na lamang po magbibigay ng mga ibang detalye tungkol sa kanyang ministry. Pero ngayon, gusto ko pong introduce siya as isang church planter na nagsisimula ng church planting work dito po sa Baras, Pinugay o Pinugay, Baras. Tayo rin po ay biniyayaan ng Diyos na makapagbigay ng suporta sa church planting project na ito. Without further ado, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita ngayong umaga, Pastor Robert Trinidad. Salamat po, Bishop Allison Grospe. Magandang umaga po sa lahat, lalo na sa buong church ng FPCC. Ito pong oras na ito ay sumpisan ko sa pasasalamat po sa inyong lahat sa tulong na ibinibigay po ninyo sa amin. Dahil sa kasalukuyan, meron po kaming outreach sa lugar ng Pinugay. And thank you po sa inyong mga tulong na nakakarating po sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And nais ko rin po sabihin sa inyo na itong pagkakataon na makapagsalita sa inyo at makapagbahagi ng mabuting balita ay po ito, pagpapala po para sa akin. Dahil siguro lingid sa karamihan at sa iba naman ay alam na kami po dyan natanim sa First Peacemaker. Dyan nagsimula yung aming pong buhay pananampalataya sa pamamagitan ni, kung kilala po ninyo si Brother Vic Beltran at Sister Seni Beltran. Yung mag-asawa pong yan ang naghatid sa aming pamilya ng salita ng ating Panginoon. At sa pag-aalaga naman at paggabay sa buhay pananampalataya ni Bishop Romy Timbangkaya, doon po kami lumago. Doon po kami naging mabungang Kristiyano. Doon po kami talagang nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang buti-buti po ng Diyos, kahit na wala na po kami diyan, tayo po ay nagpapatuloy at nagkakatuwang-tuwang po sa gawain ng Panginoon. Okay po, salamat sa Lord. Magandang umaga po. Tayo po ay sama-samang magbukas sa aklat po ng Juan chapter 15. Basahin po natin yung verse 1 up to 8. Verse 1 up to 8. Ito po, sabi po sa Tagalog, wikang Tagalog po sa Magandang Balita Biblia, yung aking pong salin na babasahin. Sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana.
nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, nihahagis sa apoy, at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Verse 8, napararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kami po ay muli magsasama-sama para bulay-bulayin ang iyong mga salita. Dalangin po namin na buksan po ninyo ang aming mga puso para po sa lahat ng mga ituturo nyo. Sabi niyo po kasi sa inyong mga salita ng inyo pong salita ay nagtuturo ng katotohanan, nagpapabulaan sa maling aral, nagtutuwid ng likong gawain at nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Nawa ito po yung maganap at mangyari sa amin ngayon. Kami po'y matuto, kami po ay masaway kung nakakagawa po kami ng mga bagay na hindi tama. At kami po ay maituwid sa mga maling nagiging buhay po namin. Tunay na ninanais nyo na kami maging mabunga, kaya't ilatag po ninyo, Panginoon, ay isang landas na mag-aakay sa amin para po kami ay maging mabungang Kristiyano. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name. Amen. Okay. Ito po ang ating natalakayin ngayon is about fruitfulness. Hindi lingid sa karamihan na ang Panginoong Kristo ay ninanais na lahat tayo ay maging mabungang Kristiyano. Lahat po tayo ay ninanais niya na lumago sa buhay pananampalataya. Kaya nga, may mga bagay na matututunan po tayo dito sa ating pong mga binasa. Alam po ba ninyo na yung salitang fruitful, iyan po ay mababasa natin sa aklat ng Genesis pa lang, sa pasimula pa lamang ng paglikha. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng may buhay, kasama na po ang tao, naghabilin po siya ng sabi niya, be fruitful and multiply. Ito po, kung tatagalogin po natin ito, ang wikang ito ay isinalin sa Tagalog na humayo kayo at magpakarami. Ibig sabihin, ang ating pong pag-usapan ngayon is about multiplication. Ito po ay naulit nung kanyang ginunaw yung mundo sa pamamagitan ng baha. Diba? Lahat ng tao ay nilipol niya, kapwera lang dun sa pamilya ni Noah, na kung saan ay nakapag-preserve ng tao sa walong tao. Una si Noah, ang kanyang asawa, 3 anak, at maging ang 3 manugang ng 3 asawa ng kanyang mga anak. Okay, sinabi ng Panginoong Diyos kay Noah din yung katulad ng sinabi ng Diyos kay Adan. Ayan, sabi niya, be fruitful and multiply. Kasi sa kanila uli nagsimula yung tao. At makikita rin natin na binanggit din niya ito sa panahon ni Isaac, kay Jacob at kay Isaac, be fruitful and multiply. Even kay sa panahon ni Abraham, kung saan ay sinabi rin niya na pararamihin ko ang inyong lahi. Kaya makikita nyo na ang ating tatalakayin ngayon is about multiplication, kasi yung pagiging fruitful o mabunga, ito ay nagpapakita ng kasaganaan. Okay? At ito ay nagpapakita ng yung pagdami, kumbaga pagmumultiply ng isa't isa. At ang pag-usapan natin ngayon ay yung kung ano yung naisiparating itong mga talatang ating binasa. Sa 8 verse na ating binasa, meron po tayong makikita dyan na 5 bagay. Okay? Nais ko pong bigyan ng pansin ito. Okay? Ang fruitful po kasi, kung bibigyan natin ng pansin o yung pagiging mabunga,
ito po ay nakadepende sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kung ang pagbabasihan natin ay buhay Kristiyano. Katulad po ng isang puno, nais ko lang pong bigyan ng pansin kasi sabi po niya, ako yung tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sabi niya doon bilang Panginoon natin, dinidescribe niya yung kanyang sarili na siya yung puno. Tayo naman po na tagasunod niya ay sanga na nakaugpong lang sa kanya. Sanga na nakakabit sa kanya. Sanga na kung saan ay may kaugnayan sa kanya. Since nung tayo ay makipagrelasyon sa ating Panginoon bilang kinilala natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, personally nagkaroon talaga tayo ng kaugnayan sa Kanya. Kaya nga yung paglago natin, dahil siya nga yung puno, tayo yung sanga, yung paglago natin o yung pagbubunga natin ay nakasalalay sa Kanya. Ang unang-unang makikita natin dito, sabi ko nga may 5 tayong bagay na dapat malaman para kung sakaling maintindihan natin ito, maging handa tayo sa pagbubunga bilang mananampalatayang Kristiyano. Una, ang paglago daw po natin ay sigurado at tiyak, o yung pagbubunga ng isang Kristiyano ay sigurado at tiyak. Ito ay always certain. Kumbaga, tingnan po ninyo, siya yung puno, kung i-describe natin yung puno, yung sanga niyan, habang lumalaki yan at nagkakaroon ng matatag na kakayanan para mag-hold ng bunga, lahat ng kailangang sustansya, nutrient ng sanga, isinusupply ng puno. Yan din yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Lahat ng kailangan natin sa paglago sa buhay pananampalataya, ang Panginoon yung nagsusupply. Ang Panginoon yung nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kakailanganin. Kaya wala tayong hahanapin pa. Yung kakayanan ng pagbubunga, hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi ko yan kaya pag nabigyan tayo ng isang tungkulin. Actually, nagkakaroon ng bunga isang sanga pagka may kakayanan na siya na magdala ng bunga. Hindi lahat ng puno, hindi lahat ng sanga na nakakabit sa puno makikita nyo ay hitik sa bunga. Di po ba may mga sanga na konti lang ang bunga, may sanga na napakaraming bunga, halos sumayad na nga May mga sanga na walang bunga. Yan. Siguro alam ng puno kung sino yung may kakayanang mag-hold ng bunga. Kaya makikita nyo hindi lahat. Pero may part ang bawat isa, katulad ng sinasabi ni Bishop Allison. Sa isang iglesia, pag ikaw ay diyan naging miyembro, natanim ka diyan bilang isang alagad ng Panginoon, mayroon kang bahagi diyan na hindi pwedeng punuan ng iba dahil ikaw lang ang pwedeng pumuno diyan. Kaya dito ipinapaunawa din sa atin na lahat tayo mayroong kakayanan. Hindi nga lamang pare-pareho, pero meron kang kakayanan na ikaw lang yung pwedeng makagawa. Ayan, sabi ko nga, bawat sanga, hindi mo makikita na lahat pare-pareho ng daladalang bunga. Merong marami, merong sobrang dami, merong konti, at meron din namang walang bunga. Pero isang bagay ang sinasabi dito, sa verse 1 kasi sinabi dito ng ating Panginoon na ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa verse 3 sabi niya, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Tingnan po ninyo, kung ang pagbubunga ay nire-require sa atin, okay, sinasabi nitong talatang ito sa 1, 2, 3, na tayo daw po ay nagbubunga ng may katiyakan. Hindi pwedeng hindi tayo magbunga. Walang Kristiyanong tinatawag na baog or hindi nagiging mabunga, because lahat ng ibubunga natin ang nag-aalaw na mahawakan natin, ma-handle natin, kumbaga magampanan natin is ang Panginoon pa rin. Siya yung nag-aalaw.
hindi po tayo yung naghahanap, kundi siya yung nagbibigay ng papasanin natin na alam niyang kayang-kaya natin para he-hold kung ano mang bunga na ating pong magiging dala. And remember, sabi niya, ako yung tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin, merong ibang mga nagpapanggap na puno. Hindi totoo, hindi tunay. Pag sinabing siya yung tunay na puno, anong dapat nating maging bunga? Kung tayo tiyak na dapat magbunga. Siyempre, kung ano ang Panginoon, yun dapat ang makita sa buhay natin. Sabi niya, ako yung tunay na puno ng ubas. So, dapat ang ibubunga natin is bunga ng ubas. Hindi pwedeng bunga ng mansanas, bunga ng papaya, bunga ng atis, o other, ano man yung mga alam natin prutas. Kundi sabi niya kasi ako yung tunay na puno ng ubas. Binanggit niya ubas. So, dapat ang makita sa atin ay bunga ng isang ubas. So, ibig sabihin, kung ang Panginoon ay si Kristo, tayo naman ay tagasunod niya, dapat ang pamumuhay natin ay buhay ng katulad ng kay Kristo. Makita yung katibayan na tayo ay tagasunod ni Kristo. And iyan ang dapat nating tiyakin, na yung kaugnayan natin sa Kanya, magpuproduce talaga ng isang bunga na magpapakilala mismo sa iba ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo magsalita, yung buhay na nakikita sa atin, nakikita ang Panginoon. Yan. Yun yung po dapat nating malaman, ha? Yun yung number 1, ang paglago o ang pagbubunga ay sigurado at may katiyakan. Pangalawa, ang paglago daw o ang pagbubunga ay nangangailangan ng pagbabago. Yan. Sa English, ang ginamit kasi dyan ay pruning requires pruning. Yung fruitfulness ng isang Kristiyano ay nagre-require ng pruning o yung paglilinis o yung pagkakat ng mga branches na hindi karapat-dapat. 'Di ba sa mga halaman makikita mo may mga patay na sanga, o sa mga puno rather may mga patay na sanga, may mga patay na dahon. So iyan, pag hindi yan pinutol, iyan ay nakakaagaw sa sustansyang dapat mapupunta doon sa sanga na dapat ay magbunga. Sila yung dapat na putulin dahil walang pakinabang. Kaya nga sabi rito, sa binasa natin sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ibig sabihin yung wala ng pakinabang, yung mga patay na, tinatanggal talaga yan. And eto pa, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Sometimes may sanga talaga na meron ng kakayanang magbunga, pero meron siyang mga branches na sabihin na natin na hindi kapakipakinabang. May mga tuyong dahon na, may mga tuyong sanga na kailangang alisin. Yan. Ginagawa yan ng mga farmer na nag-aalaga ng mga katulad ng puno ng mangga, yung mga fruit bearing tree na kung saan ay kanilang ibinebenta yung bunga. Yun yung pinuputulan. So, kailangan pala para maging mabunga tayo, alisin din natin yung mga bagay na pwedeng maging hindrance ng ating paglago. May mga buhay kasi tayo, mga dati nating pagkatao, na hindi na dapat natin isinasabuhay sa buhay Kristiyano. Kung tayo ay isang Kristiyano na, dapat ang buhay natin ay buhay Kristiyano na. Kung ano na yung gusto ni Kristo, kung ano yung nais ni Kristo, kung ano yung utos ni Kristo. Hindi na yung buhay na kung saan ay hiwalay sa Kanya. Yung buhay na kung saan ay masasabi natin na hindi magiging kapakipakinabang, hindi man kasalanan, pero minsan pumipigil sa atin para maging malago Naalala ko po yung Book of Hebrew chapter 12 verse 1, 'di ba? Sabi doon, dahil sa maraming saksi na nakapaligid sa atin, sabi doon, iwaksin na raw natin yung mga walang kwenta. Babasahin ko po para mabigyan din natin ng diin itong talatang ito. Sabi rito sa verse 12 ng Hebrew verse 2 verse 1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Yan, tanggalin daw. Yung mga balakid, hindi siya kasalanan, pero pinapatanggal yun. Kasi yun daw yung pumipigil, nagiging balakid.
hindi makatutulong, maaaring pumipigil sa paglago natin. Yan, tanggalin natin. Kung may kasalanan pa tayo, di alisin din natin. Yun yung yun yung sinasabi rito. And then sabi pa nga niya buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Yan. So, dito pa lang, pinapaliwanag na mahirap talaga ang buhay Kristiyano Kaya sabi niya, buong tiyaga. Magkaroon tayo ng buong tiyaga sa pamumuhay Kristiyano. Okay, balik ulit tayo doon sa John chapter 15 na kung saan atin tinatalakay. Una, tayo po daw ay lalago o ang paglago daw natin ay sigurado tiyak, kaya hindi yan mapipigilan kahit tayo hindi natin kayang pigilan. Pag gusto ng Panginoon na magbunga tayo o lumago tayo sa buhay Kristiyano, lalago tayo. Pero may mga requirement din ang Panginoon. Kailangang malinisan niya yung ating buhay pananampalataya o buhay pagkatao bilang tagasunod ni Kristo. Dapat alam natin yan Di po ba? Dapat alam natin yan. Pangatlo, ang paglago o ang pagbubunga ay isang hamon. Challenge. Yung parang isang hamon na kung saan kailangan mong harapin, kailangan mong sagupain. Yun yung pagbubunga. Minsan maraming takot kasi na lumago sa buhay Kristiyano kasi marami daw tungkulin, maraming mga nakaatang sa balikat na sabihin na natin na mabibigat na pasanin. Pero ang totoo, lahat ng ating dadalhing pasanin, kaya yan nakaatang sa balikat natin, kayang-kaya nating dalhin yan. Yun yung sabi kasi dito sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi po ba challenge yan sa atin? Kung tayo ay lalayo sa Panginoon, walang mangyayari. Hindi tayo pwedeng tumayo sa sarili nating paa sa buhay Kristiyano nang hindi natin kasama ang Panginoon nating si Kristo. Yan. Sa verse 5, sabi pa niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganung mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy, at nasusunog. Sabi doon, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang pagbubunga, ang paglago sa buhay pananampalataya, buhay spiritual, is a challenge. Yan ay hamon sa atin. Kailangan natin ng isang matatag, matibay na desisyon na dapat nating gawin. Okay? Yan yung pangatlo. Pang-apat, ang pagbubunga o paglago sa buhay pananampalataya ay isang pagpapala. Ayaw ba natin nun? Masarap pagpapala. Di ba yan ang gustong-gusto ng maraming tao? Blessing. Alam niyo po ba, ang blessing, hindi lang yan nakakonfine sa yaman, hindi lang yan nakakonfine sa pera, kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Pag sinabing blessing, in the whole aspect ng ating buhay yan at pamumuhay Kristiyano. Kung tayo ay may kaugnayan na kay Kristo, ang blessing nasa kabuuan ng ating pagkatao. Wala man tayong malaking halaga, pero punong-puno naman tayo ng kalakasan at kalusugan. Yan ay isang pagpapala. Aanhin mo yung dami ng pera mo. Sobra-sobra ang pera mo. Pero lagi ka naman sa ospital at nagbabayad ng bill ng iyong pagpapagamot. Wala rin kabuluhan. Di ba? Ay aanhin mo ang dami ng yaman kung ang buhay mo hindi naman kayang pahabain. Yan, nakikita natin na pagpapala talaga. Sa verse 7 kasi ganito ang pagkakasabi. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Matutupad iyon para sa inyo. Yung pananatili pala natin sa Panginoon, para maging mabunga tayo, okay? Iyon din ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lahat ng ating hihilingin
ay ipagkakaloob. Di ba yung sanga na nakaugpong sa puno, pagka panahon na ng pagbubunga, dahil ikaw ay sanga niya, mababahaginan ka niya ng kakayanang magbunga. Kung nagbubunga yung isang sanga, ikaw din na nasa isang sanga, magbubunga din. Yung blessing para sa atin yung kasi nakaugpong tayo sa tunay na puno. Siya ang tunay na puno. Para maging mabunga tayong Kristiyano, maging malago tayong Kristiyano, dapat lagi tayong nakadikit sa Panginoon. Yan, dapat nakaugpong tayo lagi. Dapat doon tayo nagpapakupkup. Doon tayo talagang nagsusumiksik. Okay, panglima, ang paglago o ang pagbubunga ay nagbibigay parangal sa Diyos. Wow! Biro mo, pag ikaw ay nag-multiply, okay, nagbunga ka, naging malago kang Kristiyano, pinaparangalan mo pala ang Diyos. Di ba? Yun yung sa verse 8, ganito kasi ang pagkakasabi, na pararangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ayan. Yan yung nakita kong 5. Actually, may pang-6 pa nga. Ang pagbubunga o ang paglago sa buhay Kristiyano ay pagsunod. O di po ba, ang gustong-gusto ng Panginoon, makasunod tayo sa kanyang mga utos. Naalala ko yung isang frustration niyang verse na sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya makikita natin, hindi lang pala 5, 6 pa. Ang paglago daw ay pagsunod. Katulad ng sinasabi sa verse 16, hindi lang natin binasa, di ba? Sabi sa verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo, magbunga, at manatili ang inyong bunga. Mga kapatid, itong sabihin natin, hindi lang 5, 6. Una, ang paglago daw natin, ang pagbubunga daw natin, sigurado at tiyak. Pangalawa, ang paglago daw natin ay nangangailangan ng pagbabago. Ayan, paglilinis, okay? Pangatlo, ang paglago daw natin ay isang hamon, challenge. Ang pang-apat, ang paglago daw natin ay blessing, pagpapala. Panglima, ang paglago daw natin ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. At ang paglago natin, pang-anim, pagsunod sa ating Panginoon. O ayaw ba natin maging mabunga? Kasi una, hindi tayo makakatanggi. Talagang sa ayaw mo sa gusto mo, magiging mabunga kang Kristiyano. Magiging mabunga tayong Kristiyano. Wow! Talaga naman. Ibig sabihin magiging fruitful. Di ba meron tayong sinasabi noon na kapag mabunga daw ang isang puno, laging binabato. Tayo po, hindi tayo babatuhin para malaglag yung bunga natin. Babatuhin tayo ng pagpapala. Ganun po yung mangyayari sa atin. Yan po yung pagiging mabunga natin. Okay, mga kapatid, hindi ko na katatagalan. Nais ko lang po ibigay sa inyo ang ilang mga bagay na pinakahamon din sa atin sa mga talatang ito. Kasi, hindi lang sinabi ko sa inyo to nang wala lang. Ninanais ko rin na makita nyo rin yung kung ano yung dapat na aplikasyon natin dito sa ating mga tinatalakay. Tandaan po natin na ang pagbubunga o paglago sa buhay pananampalataya, nakasalalay po yan sa personal nating relasyon sa Panginoon. Yung relasyon natin at kaugnayan sa Panginoon, pagyamanin natin yan. Pagtibayan natin yan. Talagang selyuhan natin ng ating pagkilala at pagsunod sa Kanya. Kasi yun ang nais ng Panginoon yung relasyon natin, makitaan niya ng pagsunod. Pangalawa, kung tayo may personal na relasyon kay Kristo, katulad ng pinag-aralan natin imposible na hindi tayo magbunga or lalago sa buhay Kristiyano. Kaya nga, ang paglago ay nagsisimula sa loob mismo. Alam po ba ninyo yun? Yung paglago daw natin, hindi kaagad yan nakikita sa panlabas. Nagsisimula yan within, sa loob ng ating pagkatao na nagre-resulta palabas ng isang bagong pagkatao na nakikita sa ating pamumuhay. Siyempre, ang unang-unang binabago dyan, yung ating ugali, yan yung isang magandang bunga na nanatili.
Pag nabago yung ugaling pangit, naging maganda, yan, hanggang sa katapusan na ng buhay natin, yan na yung dapat makita ng maraming tao, at iyan ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. Yan, dati, ginagawa natin mga bagay na pagsuway, ngayon mga pagsunod na. So, nagsisimula talaga yan sa binabago niya yung konsepto ng kaisipan natin. Kaya, 'di ba, may hamon nga ang Panginoon sa Romans 12 verse 1, 'di ba? Sa masagan, sabi doon, therefore, sabi niyo, dahil sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Then, sa verse 2, sabi doon wag na kayong umayon sa takbo ng sabi natin sa pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, o magbago na ng kaisipan. So iyan ay pagbibigay sa atin ng senyales na ang pagbubunga pala hindi yung agad-agad mag-aakay ka ng kaluluwa. Ano na yung kasunod na lang yun ang talagang gusto ng Panginoon, magsimula tayo sa ating loob, sa ating pagkatao. Doon talaga tayo binabago. Diba? Sa 1 John 1:9, sabi doon, kung tayo daw ay hihingi ng kapatawaran, patatawarin tayo at lilinisin sa lahat ng ating kasamaan. Yun yung talagang unang-unang ginagawa ng Panginoon. Then yung Holy Spirit na tumira sa atin, nagbubunga yan. Yan, merong siyam na na bunga. 'Di ba? Fruit of the Holy Spirit. Yan na ngayon yung maghahari, iiro sa atin yung love, joy, peace, etc. Siyam yan. Then, yan ngayon yung magpapakilos ng kabuuan nating pagkatao para makita yung tunay na paglago ng ating buhay Kristiyano. Yan, okay? Yan yung mga dapat nating ilagay sa ating kaisipan. Una, ang paglago natin nakasalalay sa relasyon natin kay Kristo. Pangalawa, ang paglago natin ay kumbaga hindi kayang pigilan. Ito ay magbabago talaga ng ating buhay. Nagsisimula ito sa loob. Then, kailangan nating tanggalin sa ating buhay yung mga bagay na hindi nakakatulong, hindi karapat-dapat. Yan yung ating dapat na ilagay sa puso at isipan. Kailangan talagang tanggalin yun. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na lahat tayo lumago. Gusto ng Panginoon na lahat tayo maging mabunga. Tayo pa ba ang aayaw? Hindi naman natin kayang magbago sa ating sarili. Hindi naman natin kayang makuha lahat yung sabihin na natin gusto nating mangyari maliban kasama natin ang Panginoon. Lalo na yung katagumpayan sa buhay Kristiyano. Amen? Kaya tandaan po natin, ang paglago natin, sigurado yan na tiyak. Kaya tayo po ay magpalinis kasi requires pruning Kailangan tayong baguhin. Ayan. Maging hamon ito sa atin, yung pagbubunga, sapagkat ito ay blessing na maituturing din na kailangan nagbibigay tayo ng parangal sa Diyos. Okay? Lahat ng ginagawa natin, ito po yung lahat ng ginagawa natin nang hiwalay sa nais ng Diyos, lahat po yan mawawala ng kabuluhan. Subalit lahat ng ginagawa natin ng ayon sa nais ng Diyos, siyang mananatili at hindi mawawala ng kabuluhan. Ulitin ko po, lahat ng ginagawa natin ng hiwalay sa nais ng Diyos, mawawalan ng kabuluhan. Subalit lahat ng ginagawa natin ng ayon sa nais ng Diyos, siyang mananatili at hindi mawawalan ng kabuluhan. May kaugnayan po tayo sa Panginoon, pagyamanin po natin yan. Sapagkat ang pagbubunga nakasalalay sa kaugnayan natin sa Panginoon. Magandang umaga po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan. Kayo po mismo nagsabi na kami, Panginoon, ay nakaugpong sa iyo na dapat manatili. Kung saan, ninanais mo na kami ay alagaan, linisin, at kung saan ay tanggalin yung mga hindi karapat-dapat upang maging mabunga, maging malago sa buhay Kristiyano. Sapagkat ninanais mo na kami ay mapagpala
at the same time maparangalan po namin kayo. Yun po yung gawin ninyo sa aming lahat na magkakapatid, sa aming lahat na mga sumusunod sa iyo. Pagpalain mo kami lahat, pagpalain mo Panginoon ang buong church, ang lahat ng miyembro ng FPCC, at lalo't higit ang pastor namin at bishop na si Bishop Allison Gorospe. Salamat po sa inyo po ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Ito yung aming dalangin. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pagsama. Pinakinggan niyo ang aking mensahe. God bless po. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. That could not hold you, the veil tore before you, the silence that burst of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful
Salamat po, Pastor Robert, sa napakagandang mensahe mo ngayong umaga. Sana po kayong lahat ay nakikinig at yung puso ninyo mismo nakikinig. At hindi lamang yon, sana po kayo din po ay nagte-take down notes kasi maganda yung mga punto na na binigay niya dito tungkol sa isang mabungang Kristiyano. Well, anyway, sa review, gusto ko lang banggitin ito. No? Nagbanggit siya ng mga 6 na bagay. Pero bago niya banggitin yon, sinabi niya na ang pagbubunga nakasalalay talaga sa pakikipag-ugnayan natin kay Kristo Jesus. Yun ang bottom line na kanyang binigay dito. Pagkatapos yun, binigay niya yung kanyang 5 points na may pinahabol pa na isa na naging 6 points na. Yung una ang sabi niya dito, ang pagbubunga ay tiyak. Ang pagbubunga ay tiyak. Garantisado ito. Pero dinagdagan niya ito ng the Lord allows us to bear fruit according to our capacity o yung ating kakayahan na mag-bear ng fruit na ito. Kasi nga, sabi niya, example sa isang puno, maraming sanga yan, pero hindi lahat ng sanga pare-pareho yung bunga merong marami, merong hindi naman ganong karami, pero mahalaga dito, lahat namumunga. Lahat mahalaga. Tapos yung pangalawang point niya, ang pagbubunga ay kailangan ng pagbabago. At ginamit niya dito yung pruning process, na para lalo tayong magbunga, kailangan makiisa din tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin na tayo baguhin. Bagamat bagong nilalang na tayo, tayo ay nasa proseso pa rin ng tinatawag nating sanctification. Sanctification. Ibig sabihin patuloy tayong pine-perfect ng Panginoon. Pero kailangan buksan natin ang ating puso at isipan na tayo sumunod, magpasakop sa ginagawa niya. Yung pangatlo niya, ang pagbubunga ay isang hamon. Dala ko yung notes ko, tingnan niyo, I'm taking down notes. Isang hamon na kailangang harapin. It's a challenge. Ganda nito. We need courage. Kailangan talaga natin ng courage para mabunga. Ang courage na kailangan natin ay yung pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung faith natin na ito. Dun niya sinentro yung courage. Pang-apat, ang pagbubunga ay isang pagpapala. Tignan mo pagbunga ka, pagpapala ito. Hindi lamang hindi lamang sa ating sarili, pero nagiging pagpapala din tayo sa iba. Tapos minention niya dito na pagpapala, walang kaakibat na sama ng loob o kaya anyway, gagamitin ko yung sinabi ng Biblia na nasa Proverbs ito. Sabi doon it is the blessings of the Lord that make rich and He adds no sorrow to it. Nakasulat ito talagang blessing talaga. Walang kaakibat na sorrow o kapigatian. Yung panglima, sabi niya, ang pagbubunga ay nagbibigay ng parangal sa Diyos. Yun isang pinakamahalaga. Bearing fruit gives not only joy to the Lord, but it also gives Him glory and praise pag ikaw ay namumunga. And then, dinagdag niya sa huling-huli, ang pagbunga ay isang pagsunod. Tapos ginamit niya dito yung verse 16. So ito lang pinaka-gist Ang isa sa gusto kong binigkas siya dito na talagang nag-hit din sa atin, nung sinabi niyang
sa ayaw mo, kung talagang ikaw ay talagang isang born again believer na nagpapasakop sa Panginoon o nakaugnay, sabi niya, nakaugpong. Ang ginamit niya pala, nakaugpong, no? Nakaugpong dun sa puno. Sinabi niya, sa ayaw mo o sa gusto mo, mamumunga ka pa rin. Sooner or later, you will bear fruit. Hallelujah. Sana po, marami tayong nakuha sa mensaheng ito at tumimo sa ating mga puso. Nagbigay din sa atin ng guidance sa ating buhay bilang mga bagong nilalang. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, kadalasan nagbibigay ako sa inyo ng family o group activity. Ang group activity po natin ngayon ay simple lang, 2 katanungan uli. Katulad ng last Sunday. Una, sa 6 na punto na binigkas ni Pastor Robert ngayong umaga, ano sa 6 na ito ang nagrema sa iyo? Ibig sabihin, tinamaan ka. Nangusap sa iyo ang salita ng Diyos. Tapos pangalawa, paano mo ito isasabuhay sa kalagayan mo ngayon? Paano mo isasabuhay yung bagay na ito na tumimo sa iyo sa kalagayan mo ngayon? Hallelujah. Tayo po ngayon dadako na sa panalangin. Isasama natin yung si Pastor Robert. Kasi alam niyo, mahirap magsimula ng isang gawain. Alam ko nung atin siyang sinuportahan sa Pinugay, maganda na nagte-take off na Tapos biglang pumasok yung COVID-19. Kaya talagang hirap, no? Kasi meron siyang mga na-establish na mga contacts doon na nag-uwian uli sa probinsya dahil wala ng trabaho dito Pero ngayon, nagpapatuloy pa rin siya. At yung gusaling kanilang ginagawa doon ay malapit nang matapos. So, pagpe-pray natin siya ngayong umagang ito. Pagkatapos, sasama ko na rin yung prayer para sa lahat. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po kay Pastor Robert na tinawag mo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pangangalagaan ang kanyang pamilya. Siya na rin, O Diyos, sa kanyang patuloy na paglilingkod sa iyo. Lord, yung kanyang inumpisahan na gawain sa Pinugay, I pray, O God, na i-bless mo ito. Lord, sinabi mo sa iyong salita sa Matthew 16:18, on this rock I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. Meron ka ng pangako sa anumang iglesia, Panginoon, na kahit anong gawin ng dyablo, hindi niya masisira ang gawain mo. Kaya dalangin namin, Ama, na ito isa katuparan mo sa Pinugay at bigyan mo, Panginoon, si Pastor Robert ng kakayahan pa upang ito kanyang maisakatuparan, ma-establish. Dalangin din namin, Panginoon, yung kanyang transportation, O Lord, ikaw din, O Diyos, ang siyang mag-provide sa kanya upang hindi siya mahirapan na pumunta roon. Salamat po, Panginoon, tinatas ko din yung lahat ng mga iglesia na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito. Lord, bless them. Let your God, grace and peace, O God, empower their lives. Dalangin ko rin, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan nila, ikaw ang tutugon. O Lord God, pati na yung proteksyon, lalong-lalo sa COVID-19. Bagamat nagbubukas na yung mga lalawigan, we pray, O God, na maging mas maging matibay pa yung proteksyon na ibibigay mo sa bawat isa. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa pag-ibig mo at salamat din sa gawaing aming naidaos ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen.